Ito po. 1,000. 1, 2, 3, 4, 22 pesos. Ayan. So anong masabi mo kay Nanay Gina muna na tinanggap ka dito? Pasalamat po ako. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po itong lahat sa akin. Hindi ko po ito makakita. Tapos nagbigay tulong sa iyo. Nagpapasalamat po ako na nabigyan po kami ng tulong. Maraming salamat po sa lahat ng naibigay po ninyo. Yan po mga kabayan, nagbabalik po tayo dito sa bahay po nila. Dito po sa bahay po nila Nanay Gina, kung saan po ay si Nanay po ay meron po siyang pinatuloy dito. So tara po mga kabayan at pupuntahan po natin sa loob. Gawa po nung dati po nung pumunta ako dito ay wala po siya dito. Pumunta po daw sa Tuwi at parang may kumuha siya ng pera doon sa barangay para doon sa mga nanganak. Pasok po tayo dito mga kabayan at alamin po natin kung ano po ang nangyari sa kanyang lakad. Opo, Nanay. Po kayo. Pwede mo makapasok po. Opo, pwede. Dito na po si Ate Rinalyn. Yan. Ito po yung mga bata na bali po ito yung magka-classmate sa ospital. Yan. Pwede po paupo dito. So dito po sila pansamantalang nakatira dito sa kubul-kubul na ito. Yan. So ito po nandito po si ang pangalan ito ni Marlon. Yan. Kamusta naman po kayo Ate Rinalyn? Okay lang po. Ha? Ganun pa rin po. Ano po ang nangyari sa lakad nyo po? Hindi po namin nakuha po yung kukunin ko po nasa DSWD. Wala. Ano po ang nangyari ate? Hindi po nag-text yung DSWD kaya hindi po namin nakuha yung para po sa kanya. Ano pong hinihintay na text na galing DSWD? Ano bang report ang ginawa nyo po doon? Ano po, yung mga reseta po niya, dinala po namin doon. Tapos nag-ano po kami sa doktor ng medical certificate po. Medical certificate po ang kailangan nyo. May nakakuha naman po kayo ng medical certificate po. Opo, nung paglabas pa po namin sa ospital. So ilang buwan lang nga po ito yung kanyang anak? 2 buwan lang po ito. 2 months. 2 months lang itong anak niyo po Ate Rinalyn. Ano? Opo. Paano nyo po pala sa bagay po ito po kasi yung anak niya po ay breastfeeding po ito. Ay paano po yung pagkain yung dalawang mag-anak? Yung ano ba yun? Si Marlon at ikaw? Bali, kuwan po. Nakikiano lang po kami. Minsan binibigyan po ng pagkain ng kanyang ama. Binibigyan po? Opo. Tapos doon po sa kapitbahay po namin, pagka po kami ng pagkain. Ano po ang ano? So, kakarating nyo lang po ito kasi bumalik po kasi ako dito at yung vlog po natin ay hindi po natin sila naabutan dito mga kabayan dahil po ay ito nga pumunta nga po daw si Ate Rinalyn doon sa Tuwi. Tapos umuwi na po siya ngayon at marami po kasi nagre-request na balikan po natin. So ito na po yung part 3 ng pagbabalik po natin sa Ate Rinalyn. Yung part 2 po ay hindi po natin siya nadatnan dito sa bahay niya Nanay. Bali po ang interview natin ay si Nanay si Nanay Gina lang po yung ating nadatnan po dito. Gaano po kahirap po yung kalagayan ni Ate Rinalyn? Mahirap po, pero pag mahirap naman po, nakakakain naman po sa isang araw ng 3 beses. Nakakain naman po kayo na maayos? Yun lang po, tiis lang po pagka kung ano pong merong makakain. Kung ano pong ulam, yun na lang pong pagsatsagaan. Paano po pag halimbawa ay walang-wala, ano po ang nagawa niyo pong paraan? Nagugulay po, naghahanap po ng malunggay. Gulay po, malunggay. Kasi kailangan niya po kasi ng mastansya pagkain gawa yung bata po ay nagagatas pa ito, nag-breastfeeding. So kailangan mastansya po yung mga kinakain niyo. Opo. Marami po kasing nakapanood kay Ate Rinalyn at naawa po sa kanya yung mga kababayan natin na mga nakapanood sa inyo.
dahil sa kalagayan nyo. At marami ding natuwa kay Nanay Gina na nagpatuloy po sa kanila. Ayan. So, maraming natuwa kay Nanay at nagpasalamat sa iyo. So ngayon ay ano yung ano mo? Ano yung balak mo? Ano po sana, kaya po nakapunta po kami ng Bulbo ulit. Gawa ng balak ko po sana maghanap po ng trabaho. Ay, kaya ka bumalik doon kasi gusto mo maghanap ng trabaho. Pero hindi rin naman po ako makapagtrabaho kasi yung maliit. Oo, kasi paano yung bata mong maliit na naglililipan tapos Opo. tatrabaho ka, baka mabinat ka. Yun nga po. O yung problema natin doon, baka mabinat po siya mga kabayan pag nagtrabaho agad. O kasi pinipadili mo pa yan, ano? Opo. Ano ba yung plano mo dito kay Nanay Gina? Ikaw ba yung mag-i-stay dito? Yun nga po yung kinakuhan ko, nahiya po kasi ako sa kanila dito eh. Oo. Kaya ang balak ko po sana, kung meron lang po sana pong may matitirahan po sa malapit po doon. Kahit doon lang po muna sana kami. Doon malapit sa doon, balak mo rin mag-stay doon sa babalik doon sa Tuwi. Eh paano yung asawa mo? Doon lang po. Basta balita ko po, uwi daw po ata ng Bisaya. Ay, uuwi ng Bisaya yung asawa niya. Opo. Eh, paano na kayo mag-iina? Yun sabi ko nga po, kung gusto po niyang magbago, pwede naman pong tanggapin kung magbabago lang po. Bali, ano ba ang ginagawa ng asawa niyo po? Hindi naman po siya nananakit na ngayon. Ano lang po yung sa bisyo lang po niyang inom. Pag nakikisan lang po kasi tuloy-tuloy na. Ba ay bahala ng walang magkain basta may magpang-inom. Hindi naman po. Meron naman po kaming bigas. Ang ano ko lang po sa kanya, pag nakaumpisa na po sa barkada, tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na yung Uuwi po, lasing na lasing. oo, magiinom. Ilang taon na ba ang asawa mo, Ate Renal? 32 po. Medyo, ikaw, ilang taon ka na? 33 na po sa June. So, balak mo na babalik ka dun sa kung saan ka galing. Pero hindi doon mismo sa bahay nyo. Hindi po. Sino ang tutuluyan mo dun? Yung nanay-nanayan pong kung tawagin, si Rose po. Nanay-nanayan. Rose Sandal. Oo. Ay, sana ay mapuntahan ka namin doon. Kung kailan ang balak nyong umalis dito? Hindi ko lang po alam. Sa ngayon po, yung pamasahe lang po na kaninang umali, niram ko lang po yun. Sakto-sakto lang po papasok. Binighiram ko po kayo ng pamasahe papunta dito noon, no? Punta po dito. Oo. Kasi nung pagpunta niyo doon, ay yung nabigyan kita ng pera, pinamasahe niyo papunta doon Po, natirhan po ako ng 200 po noon. Nagbili-bili po ako dito ng ng mga pagkain. Opo. Kasi nung kaya siya nakabalik siguro doon, gawa po nung may binigay po kasi akong pera mga kabayan sa kanya. Yun yung ginamit mo muna. Opo. Tapos nagbabaka sakali kang makakuha ng pera sa barangay. Opo. Hindi po nakuha. Hindi po nakakuha. O di naggastos ka lang pupunta doon. Ha? O, yan naman po ay baka naman po yung barangay o ano, may proseso pa. Ano, baka malay mo ay makatanggap ka naman ng galing sa gobyerno. Ano? Nagkasakit po kasi yung ano po sa barangay kaya hindi po agad na-assist. Kasakit yung ano, yung kapitan o yung konsehal o BHW? Yung ano po, yung treasurer. Yung sa treasurer. So, mayroon naman kayong pagkain dito. Meron naman. Kasi kakabili ko lang ng grocery. Opo, ayun pa lang. Ayun, mayroon pa silang bigas dito. Pwede. Yan po yung nabili natin nung ano, mayroon pa po. Yan, madami pa naman po silang bigas. At nabilhan din po ng grocery. Yan, maraming salamat po sa tumulong po sa kanila. Kay ma'am, nagpadala ng tulong. Ayan. So, pag nagkaroon ka ng pamasahe, babalik ka doon sa ano? Opo, kasi nagpasama lang din po ako sa bata din po na wala rin pong magulang. Saan dyan ang bata? Ampon lang din po. Yung nagbuhat po sa anak ko. Nasaan ang mga magulang nun? Wala na po. Nag-asawa po yung nanay niya ng iba. Nasa Negros na po. Yung papa niya nasaan? Nandito po ata sa sa Bawan. Sino ang nag-aalaga doon sa bata? Yung din po yung nanay-nanayan po namin doon. Nainanayan nyo. Yes, sana ay makapunta ko dun sa inyo. Ano ba yung size ng ano ang ginagamit ng anak mo ngayon? Medyo Yung medium na siya.
Kasya ba sa kanyang small? Kasya ang small. Ayan, so kaya nandito ako dahil merong nagpabigay ng tulong sa inyo. Yan ay bali hinati ko. Binigyan ko din si nanay nung sa kanyang anak na sa kanyang apo. Ayan, sa ating kababayan po. At kay Ma'am Pasita and Lisa from California. Ayan. Ayan, ito po yung pinamili na po namin. At ito po ay mga pampers. Pinirang ko po yung mga bata. Tapos naghati po kayo dun sa gatas. Binigyan po niya ako ng binigay mo po sa akin. Oo, yun. Oo, Sa kanya rin. tag-isa kayo. Malaki naman po Ito ba yung nagagatas? Hindi pa pwede magatas yan, ha? Isa lang po. Hanggang Kaya 6 months. Kaya lang wala lang po chupon po yung isa kaya hindi po nakakabili. Wala siyang chupon. Hindi nakakabili ng chupon. Bago mo yan pa didiin ng iba overbrand o kailangan 6 months. Yung sa inyo po, Nay, ilang buwan na yun? Apat lang po, inano ko po, wala nga pong pambili ng ano. Oo. Kasi yun ay dapat 6 months. Pwede nang pakainin. Pero katulad po sa po ni Nanay Gina ay yun ay may nangyari sa nanay niya. Sa nanay ng bata po. Bali ito yung inaalagaan nyo ngayon. Opo. Kasi yung nanay po nito ay parang naparalisa o nabinat. Nakatayo po ba ang mama nito? Awa ng Diyos po, nakakatayo na po. Nakatayo na. Opo. Parang nabinat laang po siya. Mark Christian. Pagiling po kami ng ano. Ito. Bigas. Malai ko ng pagiling po para po Oo. maluto po. Ito po yung ginagawang Ilalaw ko po sa bilog. pinong-pino naman po ito. Opo. Oo. Yung pambalay ko ang inutusan ko po. Nangutang ko ng pagiling. Kasi po ito. Yung bigas po pala tapos na pinong-pino na maano. So yan po Ate Ernalyn at ito po ay hinati ko po sa inyo. Tag-isa kayo nito. Ito sa anak mo at ito kay nanay. Ayan. Salamat. So ito po ang grocery. Ayan, ito po yung grocery. Ito po kasi ay sabi po ni Mama bibilan po ng grocery kayo. So ito po ay meron din pong gatas ulit dito. Ito ibigay po ng ating kababayan. Ito po ay pinapabigay niya sa kay Nanay Gina. Dahil nabaitan si si Ma'am sa kanya para daw ay marami siyang gatas dun sa kanyang anak. Ito po ang dami. Maraming salamat po Ma'am sa tulong niyo po. Ayun. Salamat po po sa ay- inyong tulong na binigay. Ayun po ay para sa kanya. Kasi yung gatas po niya ay hindi na po nakakadidi sa kanyang mama. So ito naman po si nagdididi. So ito po ay para sa inyong grocery dito. Di bahala po kayo dito kung kasi ito po ay mag-alis man siya. Di bahala na kayo maghati. Bahala na po siya. Oo, bigyan mo sila. Ayan po at maraming salamat po sa kay Ma'am Pasita at kay Ma'am Lisa. At ayun po ang pinamili po namin ay meron po yung tirang pera. So bali ibibigay po natin sa kanya yun. Ibigay po natin kay Ate Ernalyn. Ito po. So bali po ang nabili po natin ay 4,200 4,023 pesos po. So may barya po yung 1,423. Ito po 22 pala. Ibigay ko sa iyo. So para mayroon po kayong panggastos. So meron po pong nag-PPM sa akin at hindi ko pa po na sure kung magkano po yung mga amount po na ibibigay po nila. So ang po atin ng mga kabayan ay siya nga po daw ay alis dito, pupunta po doon sa babalik po doon sa mayroon po ata siyang pupuntahan. So ito po at ibibigay ko sa kanya yung pera. Ito po yung barya. Yung sa susunod na may magbigay pa na tulong ay pupunta na lang ako sa inyo kung ikaw i-aalis nyo dito. Doon ako pupunta sa kung saan ka lilipat. Kasi desisyon mo naman yan na at least dito kay nanay
ay welcome ka pa rin niya na tanggapin dito. Ayun, ha? Ito po. 1,000. 1, 2, 3, 4, 22 pesos. Ayan. So, ano masabi mo kay Nanay Gina muna na tinanggap ka dito? Pasalamat po ako. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po itong lahat sa akin. Hindi ko po ito makakita. Tapos nagbigay tulong sa iyo. Papasalamat po ako na nabigyan po kami ng tulong. Maraming salamat po sa lahat ng naibigay po ninyo. So ayan po mga kabayan. At itong grocery ay mayroon pa naman po kayong bigas dito. Yan, isang sakong bigas pa yung andyan. Hindi na po ako bumili ng bigas. At para mayroon din siyang extra pera. Ayan po sa mga nagme-message po sa aking Facebook page. At ito po yung ating si Rene, binalikan ko po. Napakabait po ni Gina dahil hindi po talaga niya pinakailangan yung bigas. Naghintay po ba kayo na siya ay dumating? Opo sir, hindi ko po pinakialaman dahil hindi naman po para sa akin yon. Hintay lang po ako niya kung bigyan niya ako. Sa awa naman po binigyan din naman po ako. Oo, binigyan naman po kayo. Grocery binigyan din niya. Opo, binigyan din po ako. Hindi niya po pinakailangan? Hindi po. Diba sabi ko sa iyo, kaya si Nanay Gina hindi daw po pinakailangan yung grocery. Kailan na niya po? Kanina lang po niya binuksan. Opo. Makita mo kung gaano kabait si Nanay. Hindi po pinakailangan yung bigas mo na para dito. Pero yan ang para sana inyo dito, pero hindi pinakailangan ni Nanay. So ay ganoon na lang ha. Kung ano man ang natin na sana ay kung ano yung desisyon, kasi si Nanay Gina hindi rin naman po siya kung ano yung nararamdaman niya, di ba Nay? Kung saan niya gusto, So, pero kay Nanay, welcome ka dito kahit anong oras. Wala naman pong problema kung dito siya sa amin. Hindi naman po problema yun. Dahil yun nga po nasabi ko sa inyo, kung ano po makain namin, sasalo-saluhan po namin yan. Sa abot po namin makakaya. Tinanggap ka ni Nanay Gina dito na maging okay kayo. Meron kayong sariling kwarto. Ayan may mga sarili po silang kwarto. Kahit ganito po yung kwarto nila Nanay Gina, binigyan talaga sila ng kwarto para sa kanilang mag-ina. Dito po sila natulog. Ayan dito. So, kasi hatian kasi yung tulungan kasi yung sana. So kung ano yung decision mo nila ha, na kung ano man, At yun po sa mga nagme-message po sa aking Facebook page. Ito na po si Renalyn. Tulungan po natin doon sa waiting shade na nadala po natin dito. Ayan po sa mga viewers po natin at subscriber, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagme-message pa po na gustong tumulong po kila Renalyn, so ito na po yung update natin mga kababayan, kasi gustong balikan natin to lalo sa dito sa inyo Nay, yung so yan po mga kababayan. Ayan, sa mga nais pong magbigay tulong po sa pamilya po ni Renalyn, kila Nanay po, ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Rain Channel po. At maraming salamat po sa mga sponsor po natin na walang sawang nagsusuporta po sa ating munting YouTube channel. So ayun po mga kabayan, dito lang po ang vlog ko. God bless po at magandang hapon sa atin lahat.